Tuwing Mother's Day, biglang nagiging banal ang internet. Lahat may tribute, lahat may lumang litrato kasama si nanay, lahat biglang marunong magpasalamat. Parang hindi sila sumasagot ng pabalang na mamaya na kapag inuutusan. Pero sa totoo lang, iba't iba ang mukha ng pagiging nanay. Parang government agencies, iba't iba ng function, pero pare-pareho ng stress. May regular na nanay, siya ang original life coach. Bago pa maimbento ang podcast, kaya niyang malaman kung sino ang kumain ng tira sa rep gamit lang ang tingin. Siya rin ang taong naniniwalang lahat ng sakit ay kayang solusyonan ng tubig, Vicks Vapor Rub, Royal True Orange at Hansel, at pahinga. At sasabihan ka ng, yan ang napapala mo, kaka-cellphone mo. May single na nanay, isang buong pamilya nakakompres sa iisang tao. Siya ang provider, therapist, driver at emergency contact. Habang ang iba ay nagpo-post ng self-care, siya ay nagkukompute ng tuition at grocery habang umiiyak patago sa banyo. Ang single mom, siya ang totoong resilient. Hindi dahil may quote sa Facebook, kundi dahil wala siyang choice. Habang ang ibang ama ay busy sa pagmumotor at pagpo-post ng good vibes only, siya ang nasa tunay na sequel ng Ang Probinsyano. Walang katapusang trabaho at bayarin. May fur na nanay. Ang anak niya ay Shih Tzu, may stroller, vitamins at kumpletong healthcare. Kaysa ilang Pilipino, tinatawag niyang baby ang aso habang ang tunay na baby ay nasa jeep at walang upuan. Kapag sinabi mong aso lang yan, para kang naglabas ng anti-dog speech sa United Nations. Kadalasan mas kumpleto pa ang bakuna ng Jack Russell Terrier kaysa sa records ng Barangay Health Center. Hindi mo rin pwedeng maliitin ang emotional depth ng fur nanay. Kasi sa panahon ngayon, mas madaling magpalaki ng corgi kaysa tao. Ang aso hindi sasagot ng edi wow, hindi maglalayas, at hindi hihingi ng pan-tuition papuntang Canada. At nandyan ang mga naitay, mapa, at LGBT plus na nanay. Ang mga taong matagal na nagpapatunay na walang gender sa pag-aaruga. Dahil hindi naman reproductive organ ang bumabangon ng madaling araw para maghanda ng almusal. Hindi DNA ang pagtitiis. Pagmamahal ang gumagawa nun. At sa dulo, kahit anong klaseng nanay pa yan, pare-pareho lang silang may superpower. Kaya nilang unahin ng ibang tao kahit sila mismo ay ubos na. Kaya ngayong Mother's Day, mga abe, baka pwedeng bukod sa post at caption, subukan ding hugasan ng plato nang hindi nagdadabog. Dahil minsan, mas romantic pa yon kaysa sa I love you ma. Happy Mother's Day po sa lahat ng uri ng nanay. Best regards, Kuya JDL. Ito yung request ko eh. Anong ano to? Puti. Puting tilapia. Fish pan yan. Ah. Yung tilapia sa amin, asul eh. Doon naman sa Batangas, itim. Ah. Kaya pag sinabi tilapia ng Batangas, Itim. Kaya kasi fish pan. Okay. Yan bagong alamang na nilutuin. Bango. Sabot mo. Hindi na tayo nakabili kasi sa Pangasinan ng bagoong. Maamoy sa sasakyan eh. Ayan. Shoutout muna. Shoutout, mama. Ciao! Ginisang bagoong. Alamang. Dapat nga dito sa harap para kita. Hindi kita eh. Ay, kapangit naman ang kusina natin. Pagkatapos maglaba o magluluto na malengke, nagluto pa. Para lang sa anak niya. Siyempre. Kaya masarap may nanay eh. Masarap talaga may nanay. Di ba, Jerry? Hindi, wala.